Bilyon-bilyong dolyar na halaga ng potensyal na investment ang inuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Bunga yan ng dialogo at mga kasunduan na nagpagtibay sa kanyang state visit sa India. Ang kanyang mga naging aktibidad, balikan natin sa detalye ni Clazel Pardilla. Tagumpay para sa bansa ang pasalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5 araw na state visit sa India. Ito ang higit 5 bilyong dolyar na halaga ng potensyal na investment, mga kasunduan at mga bagong strategic partnership. Paano nga ba ito nakalap ng Pangulo? Paglapag pa lang sa New Delhi noong ika-4 na araw ng Agosto, hinarap ng presidente para sa meet and greet ang Filipino community sa India. Ipinaramdam niya ang pasasalamat sa mga OFW. Iginiit ng presidente ang pagprotekta at pagbibigay ng benepisyo sa kanila. Kinabukasan, full ceremonial welcome ang ibinigay ni Prime Minister Narendra Modi at President Draupadi Murmu kay Pangulong Marcos. Nagkasa ng bilateral meeting na pagtibay ang mahalagang kasunduan at napalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan at sektor. These were on judicial matters, space, science and technology, defense and security, culture and tourism. I am pleased to be able to say that Prime Minister Modi and I had a real meeting of the minds. Inanunsyo ang pag-i-issue ng libreng e-visa sa mga Pinoy tourist, kapalit ng visa-free entry ng mga Indian visitor. Uumpisahan na rin sa Oktubre ang direct flights ng Pilipinas patungo ng India. Napag-usapan ang posibleng kooperasyon sa kalusugan at pagbabahagi ng best practices sa serbisyong medikal matapos ang meeting sa National President ng Bharatiya Janata Party. Sa ika-6 na araw ng Agosto, pinangunahan ng Pangulo ang CEO Roundtable Discussions sa pagitan ng Pilipinas at India. Ibinida ng Presidente ang bukas at namumukadkad na investment environment sa Pilipinas. Inimbitahan niya ang mga Indian company na mamuhunan. Nakipagpulong din siya sa GMR Group, partner ng bilyong-bilyong dolyar na Sangli Aero City Project sa Cavite, na inaasahang magbibigay ng libo-libong trabaho. Bago tumulak ng Bengaluru, nagtalumpati ang Pangulo sa forum ng Observer Research Foundation. I emphasize our shared aspirations and objectives for a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. Important to these are the security and rule of law in the Maritime Commons, food security, supply chain resilience, and countering terrorism and other traditional and non-traditional threats. Sa kanyang pagbisita sa Bengaluru, pinangunahan ng presidente ang Philippines-India Business Forum. Sinaksihan ang pagpirma sa 18 business deals na magdadala ng malalaking investment sa renewable energy, healthcare, edukasyon, IT, digital services at manufacturing. Nakipagpulong din siya sa mga opisyal ng malalaking kumpanya sa India para isulong ang digital transformation, healthcare at sustainable growth. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs. Bago umuwi ng August 8, nakipagkapiyahan si Pangulong Marcos sa media at inilahad ang resulta ng kanyang 5 araw na state visit. Strategic partners, the Philippines and India enter a new era of closer, multidimensional, and impactful engagement between our countries and our peoples. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.